Inyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko silang bubuhayin sa huling araw. Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumain nito'y mabubuhay magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo pang lahat at tayo ay makinig sa homilya ng pari. Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga bata. Gutom na ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa mga guardians, mga tito, tita, mga nag-aalaga sa mga batang ito, sa mga magulang na naririto, maraming salamat sa inyo. Mga bata, sabihin nyo nga muna sa mga magulang ninyo, mga tito, tita, mga guardians, salamat po. Sige, tingnan nyo sila. Nasaan ba sila? Kawayan nyo nga sila, sabihin nyo, salamat po. Yan. Kasi tinupad nila yung pangako. Kasi nung kayo ay bininyagan, nangako sila na iahanda kayo para sa pagtanggap ng susunod na sakramento. Ano yung unang sakramento na tinanggap ninyo? Ano yung unang sakramento? Binyag, no? Mga sanggol pa kayo noon. Wala pa kayong kamalay-malay noon. At ang sakramento ng binyag ay sakramento na naglilinis sa atin. Ibig sabihin, nilinis yung mga kasalanan no, na nasa katawan natin. Bagamat kayo ay wala pang kamuang-muang, pero mayroon tayong tinatawag na kasalanang mana. At dahil doon sa binyag, nambuhusan tayo ng tubig na parang pinaliguan tayo, nalinis na tayo noon. Sabihin nyo nga, salamat Panginoon. At ngayon, ang sakramento, ang pangalawang natanggap ninyo na sakramento, yung ginawa ninyo noong nakalipas na araw, anong sakramento yon? Kumpisal. Yan, yung pagkukumpisal. Sabihin nyo nga, kumpisal. O ang pagkukumpisal naman din, ay naglilinis din ng ating mga nagawang kasalanan. Yung tayo na mismo ang gumawa o nakaisip. So pinatawad na tayo ng Panginoon. Kaya huwag kayong mahihiya, no? Kapag mayroong kayong nagawang kasalanan, huwag mahihiya na magkumpisal. Gaya ng paalala sa atin, ang pagkukumpisal ay hindi lang kapag First Communion, kundi isang beses, isang taon, dapat nakakapagkumpisal tayo.
pwede rin na mas madalas doon. Kapag medyo lumaki-laki na kayo at kaya nyo nang pumunta sa simbahan, pag meron kayong nakita na kumpisalan, magkumpisal. Ngayon, ang pangatlong sakramento na matatanggap ninyo ay sakramento ng, anong gagawin ngayon? Pagkukomunyon o Eucharist. Sabihin nyo nga, Eucharist. Sa Tagalog, ang tawag din dito, Eucharistia. O kaya naman ay ang misang pasasalamat o pagkukomunyon. So, ang pagkukomunyon naman, ito ay pagkain. Bukod doon sa pagkain pisikal, yung pang-pisikal, ibig sabihin ito, kailangan kumain ka ng gulay, kumain ka ng kanin, isda, o ng ano pa man, vitamins, gatas, lahat yan para sa pampisikal. Pero ang pagkukomunyon, yan naman ay para sa ating mga kaluluwa o mga espiritu. Kaya meron tayong tinatawag na spiritual food. Palalakasin tayo nito laban sa mga hindi magagandang idinudulot o sinasabi ng mga masasamang espiritu. Sabihin nyo nga ulit, Eucharistia. Ang Eucharistia, sabihin nyo nga ulit, pampalakas ng kaluluwa. Yan. Kaya sana, mga bata, kapag nag-aaway ang mga magulang ninyo, lalo ninyong paalalahanan na magsimba. Tapos kumain ng tinapay o ng katawan ni Kristo para sila ay mas maging malakas din. So ang mga sakramento ay biyaya ng Diyos o regalo ng Diyos para sa ating lahat. Sabihin nyo nga ulit, salamat sa Diyos. Sa mga magulang, guardians na naririto, sana po ay ipakita ninyo lalo ang halimbawa, ang kahalagahan, na kayo din mismo maunawaan ninyo kung gaano kahalaga sa atin na makatanggap ng komunyon kahit isang beses, isang linggo, lalong-lalo na kapag araw ng linggo. Amen?